Janine Gutierrez at Jericho Rosales magka-date sa birthday ni Pileta. Birthday ng Asian's Queen of Song na si Pileta Corrales noong Agosto 22 at nagkaroon siya ng belated birthday party sa Manila Hotel noong Linggo, Agosto 25. Ang chika na nakarating sa amin umattend sa event ng kanyang lola ang Asian's rising star na si Janine Gutierrez. At ito na, ka-date raw ni Janine sa party ng kanyang lola Pileta ang Lavender Fields leading man yan si Jericho Rosales. Dating status ng dalawa kaya hindi na nakakapagtaka kung si Jericho nga ang kadate ni Janine sa birthday event na kanyang lola. May mga nagsasabing bagay sina Janine at Jericho at sana nga ay mauwi sa isang magandang relasyon ng pagdidate nila. Sabi na isang nakita kina Janine, Jericho 7 na yon, at least hindi nila itinatago ang closeness nila. Umamin na dad si Jericho na exclusively dating sila. Habang papalapit nga pala ang story nilang Lavender Fields ay naglabasan din ng chikang getting to know each other na sina Janine at Jericho. Grabe ang pasasalamat ni Janine Gutierrez sa pagiging kapamilya. Pasabog na ulit ang kanyang character sa magaganap na acting showdown kasama sina Judy Santa Maria at Jericho Rosales sa kapamilya teleseryeng Lavender Fields. Noonang mapapanood sa Netflix at I Want TFC bago ito ipalabas sa TV simula September 2. Well, syempre I'm so grateful talaga for all the projects I've done here. As in, grabe talaga yung level of commitment and creativity and collaboration natin dito sa Dreamscape and especially sa ABS-CBN. And I own so much to like 3 years pa lamang po nakapamilya. And grabe yung mga nakakatrabaho ko, yung mga karakter na nagampanan ko, and sombra yung pagpapasalamat ko bayan ni Janine sa media conference nito last Saturday after ng Lavender Fields. Ang ganda nga kasi ng naging feedback ng karakter niya sa Marry Me, Marry You at Dirty Linen. At special mention niya ang namamaya pang head ng Dreamscape, especially ito sa Dio and Rinaldo. Talagang he really trusted me at took me under his wing and made me a part of the Dreamscape family. So I'm so grateful. Pero hindi niya kinalimutan ang GMA7 kung saan siya talaga nag-umpisa ng career. And at the same time, I'm also so grateful to my former network. Doon ako nag-umpisa from zero. As in, sila yung naghirap sa akin. Wala talaga akong alam sa ginagawa ko. So I'm so grateful to all the creatives I worked with there and the directors I worked with there. And every experience, every project na nadaanan ko since nag-umpisa ko has contributed to who I am today. Bayan ni Janine.